Magandang araw mga bata! Narito muli ang inyong teacher Sabina. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang properties of multiplication. Ano-ano ang properties of multiplication? Okay, ang gagawin natin ay makinig at unawain ang gagawin nating pag-aaral. Handa na ba kayo mga bata? Bago tayo magsisimula ay may layunin tayo sa ating gagawing pag-aaral. Okay, so pagkatapos ng araling ito ay makaka-illustrate at makakasagot sa product ng multiplication gamit ang commutative, distributive, at associative property of multiplication. So, makinig at unawain mga bata para malaman ninyo kung ano ang properties of multiplication. Okay, mga bata, balikan natin ang multiplication. Alam nyo ba mga bata, meron itong bahagi, tatlong bahagi ng multiplication. Okay, tingnan ninyo mga bata, 29. Okay, and then times 8. And then, ang sagot ay 232. 29 times 8 equals 232. Alam niyo ba mga bata, may tamang tawag dyan. Sino si 29? Sino si 8? At ang sagot na 232. Okay. Ang 29 ay si multiplicand. So, ang 29 pala mga bata ay multiplicand. And then, si 8, ang tawag ay multiplier. Okay, so merong tawag dyan. And then, ang panghuli, ang sagot ay, ang tawag ay, product. So, yan ang tatlong bahagi ng multiplication. Okay, alam na ninyo kung sino si 29, 8, at saka ang 232. Ngayon ay ating simulan ang isang property of multiplication. So, may given number na si teacher. Okay, multiplicand na 7 times multiplier na 6. Okay, so ang gagawin natin mga bata, makinig at unawain. Equals, okay, ang gagawin natin ay change the order. So, ibahin ang pwesto ng multiplicand at si multiplier. Okay. Ang multiplier na 6 ay magiging multiplicand. Samantala, si multiplicand na 7 ay magiging multiplier. Yan lang mga bata. Ang madali lang mga bata. So, tingnan natin ang sagot mga bata kung pareha ba sila. So, 7 times 6 equals 42. And then, 6 times 7 equals, ilan kaya mga bata? Okay, 42 din. So, ang product sa kabila ay 42 and then sa kabila is 42. Pareha lang mga bata. So, ibig sabihin, change the order pero pareho ang sagot. Product nito. So, ang tawag dyan, anong properties of multiplication yan mga bata? Yan ay commutative property. So, yan ay commutative property. So, madali lang mga bata, sasagutan si commutative property. Meron naman akong iba pang halimbawa mga bata. So, ang given number ay ang multiplicand na 4 times 3 ang multiplier. So, ang gagawin natin, madali lang mga bata, equals si multiplier nagiging 3. Okay, ang multiplier na 3 ay nagiging multiplicand na mga bata, si 3. And then, times, ang multiplicand na 4 nagiging multiplier na 4. Dali lang mga bata, change the order. Okay, naiba ang posisyon nila mga bata. So, tingnan natin ang sagot. 4 times 3 equals 12 ang product. Okay, sa kabila, 3 times 4, nagiging,
12 pa rin. Okay, ang product. So, change the order na ibang posisyon pero pareho ang product. So, madali lang mga bata. Anong tawag nito? Ito ay commutative property. Madali lang mga bata kung paano gagawin ang commutative property. Meron naman ibang halimbawa si teacher para mas lalong maintindihan. Okay, may given number si teacher. Ang multiplicand ay 9 times 2 ang multiplier. Ang gagawin natin, alam ko, meron na kayong ideya. Walls. Okay, ang 2 na multiply nagiging multiplicand. Yan ang posisyon niya. And then, times, ang 9 na multiplicand nagiging multiplier na siya sa kabila. And then, tingnan natin ang sagot o ang product. 9 times 12 equals 18. Okay, ang product. Sunod sa kabila. 2 times 9, ilan ang product? Nagiging 18 pa rin. So, walang naiba. Ganun pa rin ang product. So, change the position or change the order at ganun pa rin ang product. So, madali lang. Anong tawag nito? Ito ay commutative property. So, madaling gawin ang commutative property. Okay, mga bata. May given number na si teacher. Okay, ito ay multiplication na patayo. Okay, kanina ang commutative ay pahiga. Samantala, ito ay patayo. So, meron tayong multiplicand na 45. At ang multiplier ay 2. Okay, so ang gagawin natin ay ating i-distribute si multiplicand. Tens at saka ones. So, ang tens na 40, okay, si tens na 40 plus 5 na ones. So, let's see 5 na ones. So, ganyan. So, 40 plus 5. So, ang gagawin natin yung multiplier ay ating i-distribute din kay 40 at saka kay 5. Madali lang mga bata. Ang gagawin natin, 40 times 2 equals 80. And then, 5 times 2 equals 10. So, madali lang mga bata. So, 80 plus, okay, 80 plus 10 equals, ilan mga bata? 90. So, madali lang mga bata. Yan ay tinatawag na, ano yan? Ito ay distributive property. So, madali lang gagawin si distributive property. So, ang sagot ay 90. So, 45 times 2 equals, ilan? 90 pa rin. So, walang naiba. Ganun pa rin ang product. Ang product ni 45 times 2 ay 90 at ang sa kabila na ating ginawang distribution ay 90 pa rin. So, yan ang distributive property. So, madali lang mga bata. Okay. Naman tayong iba pang halimbawa mga bata. So may given number na si teacher. Okay, so multiplicand na 57. And then si multiplier na 4. So ang gagawin natin ay i-distribute natin si 57. So nagiging 50 ang 10. So si 57 nagiging 50 ang tens plus 7 ang ones. Okay. Si 7, ilagay natin si 7. So, ganyan. 50 plus 7. So, ang gagawin natin, ang multiplier na 4 ay atin ding i-distribute. Okay, kay 50 at saka kay 7. Okay, sulat siya mga bata. Ganyan lang mga bata. And then, ang gagawin natin, i-multiply si 50 times 4. Ang sagot ay ilan? 200. And then, 7 times 4, ang sagot, 28. So, ang gagawin natin, 200 plus 28 equals, ilan mga bata?
magiging 228. So, madali lang mga bata. So, ginawa nating distribution. Ang sagot ay 228. Anong tawag dito? Distributive property. So, ang sagot ay 228. 57 times 4. Anong sagot mga bata? 228 pa rin. So, pareho ang product. No? Madaling gawin. Pero naman iba tayong halimbawa mga bata. So, ganun pa rin ang step ang gagawin natin. So, ating i-distribute si multiplicand na 62. Okay. So, ang tens ay 60. Okay. Sulat natin si 60 plus 2. Now, 1. So, isulat natin si 2. And then, ang multiplier na 9, atin ding i-distribute ang 9 kay 60. And then, isa pang 9 kay 2 na 1s. Madali lang mga bata. Ang gagawin natin, 60 times 9. Sagot ay 540. And then, 2 times 9 equals 18. Ang gagawin natin pagkatapos, 540 plus 18 equals, ilan kaya mga bata? 558. So, ang tawag dito, anong tawag na property of multiplication? Ito ay distributive property. So, 62 times 9 equals 558. Okay, mga bata, meron naman isang property of multiplication. May given number na mga bata. Okay, so ang gagawin ay isulat si 5. Nasa labas si 5 and then open parenthesis. Isulat si open parenthesis and then si 8. Isulat si 8. Sunod. And then times 4. And then close parenthesis. Yan ay, anong tawag dyan? Associative property of multiplication. So, madaling gawin ang associative property. Okay, mga bata. Ito ay given number. Gawin nating associative property na may sagot na mga bata o may product. Okay. Open parenthesis 5 times 8 and close parenthesis times 4 equals. So, isulat natin una si 5. Nasa labas si 5. And then, isulat ang open parenthesis. Sunod. And then si 8. Sunod si 8. And then, symbols na multiplication. Sunod. Isulat natin si 4. Ganyan lang mga bata. And then, close parenthesis. So, dali lang mga bata. Madali lang mga bata. Basta makinig at unawain. And then, sa kabila, ibaba si 5. Okay, dyan si 5. Ibaba si 5. And then, 8 times 4. Ilan mga bata? 8 times 4, 32. And then, anong gagawin dyan mga bata? After, okay, 5 times 32 equals, ilan kaya mga bata? Equals 160. So, madali lang mga bata. Ay, sa kabila. So, 5 times 8 equals 40. And then, ibaba si 4. And then, multiply 40 times 4. Yan kaya mga bata. Okay, 160 pa rin. Ito lang mga bata ang product. Anong tawag dito? Yan ang associative property. So, madali lang mga bata gawin ang associative property. Mga bata, meron naman tayong given number at gawin nating associative property.
Okay. Open parenthesis, 8 times 6, close parenthesis, times 5 equals. Okay, ang gagawin natin, isulat si 8. Nasa labas si 8, and then isulat ang open parenthesis. Sunod. And then isulat si 6. And then pagkatapos, isulat ang symbol na multiplication. And then, si 5. And then, close parenthesis. So, dali lang mga bata. Madaling gawin ang associative property. And then, tinan natin ang product. 8 times 6 equals 48. Ibaba si 5. 48 times 5. Isulat si 5. Yan lang mga bata. And then, dito naman tayo sa kabila. Okay. I-down si 8. Isulat si 8. And then, times. And then, 6 times 5. Okay, anong sagot? Anong product? 30. So, ganyan lang mga bata. And then, balikan natin si 48 times 5 equals 240. And then, 8 times 30. Ilan kaya mga bata kung pareho ba sila? Okay. 240. So, tama ba mga bata? So, pareho ang sagot. Sila ay, anong tawag dito na property? Ito ay associative property. So, madali lang ang gawin ang associative property. Bata, meron naman isa pang halimbawa ng associative property si teacher. Okay, ang given number ay open parenthesis and then 3 times 7 close parenthesis times 2. Okay, equals. Ang gagawin natin, ilabas si 3. Isulat si 3 times and then open parenthesis and then isulat si 7. And then, sign symbols na multiplication. Times. Okay. And then, isulat si 2. And then, ang panghuli ay close parenthesis. Yan ang arrangement ng associative property. Okay. So, anong tawag dyan? Yan ang associative property. So, madali lang gawin mga bata ang associative property. Okay, balikan natin ang associative property na given ni teacher. Okay, open parenthesis na 3 times 7 close parenthesis times 2 equals. Okay, arrange natin mga bata. Isulat si 3 and then open parenthesis. Sunod, isulat si 7. Okay, times 2. Isulat si 2 and then open close parenthesis. Okay, so ang gagawin natin, okay, tingnan natin ang product nila mga bata. So, una, 3 times 7 equals, anong sagot? 21. And then, ibaba si 2 times 2. Okay, times 2. And then, sa kabila naman tayo mga bata, ibaba si 3 times, okay, 7 times 2. Anong sagot? 14. Okay, balikan natin sa kabila. 21 times 2 equals 42. And then, 3 times 14. Anong sagot? 42 pa rin. So, meaning, magkapareho ang product. So, anong tawag dito? Associative property. So, yan ang associative property. So, madali lang mga bata gagawin ang associative property.
Alam ko marami na kayong natutunan sa ating ginagawang pag-aaral. So, ang gagawin natin ay kumuha ng isang buong papel at sagutin ang mga tanong. So, ang gagawin ay panoto. Iparis ang multiplication sentence sa column A sa distributive o expanded form na makita sa column B at piliin ang tamang sagot. So, bibigyan ko kayo ng ilang minuto para makasagot. So, tingnan maigi at unawain yung gagawin at piliin ang tamang sagot. So, madali lang mga bata. Pansinin at unawain. Mga bata, so, alam ko marami kayong tamang sagot. Tingnan natin kung marami bang inyong tamang sagot. So, ang gagawin, diba, iparis ang multiplication sentence sa column A sa distributed or expanded form na makita sa column B at piliin ang tamang sagot. So, si number 1, ang tamang sagot ay 3 times 19 equals letter C. So, 3 times 10 plus 3 times 9 equals number. Yan ang tamang sagot. No? Letter C. Sunod, number 2. Okay, 2 times 36 equals, ang tamang sagot, letter A. So, 2 times 30 plus 2 times 6 equals number. Yan ang tamang sagot. Number 3. 6 times 45. Okay, the answer is letter D. So, 6 times 40 plus 6 times 5 equals number. And then, paghuli, 4 times 73 is letter B. So, 4 times 70 plus 4 times 3 equals number. So, madaling gawin mga bata. So, alam ko marami kayong tamang sagot. So, kukuha kayo ng isang papel at tingnan natin kung alam nyo ba kung paano magsagot ng associative property. So, ang gagawin ninyo ay sasagutan ninyo ang given na number na associative property. So, bibigyan ko kayo ng ilang minuto para makasagot. So, handa na ba mga bata? Alam ko makasagot kayo dahil ay nakikinig kayo kay teacher. Bata, tingnan natin kung tama ba ang inyong sagot. So, i-check ninyo mga bata. So, una, ang 6 ay nasa labas. And then, times, okay, isulat ang open parentheses. And then, ang 5, isulat si 5. And then, times 3. Okay, isulat si 3. And then, close parentheses. So, ganyan bang sa inyo mga bata? And then, pagkatapos, i-multiply si 6 times 5. Ang sagot ay, okay, ang sagot ay, ano? Okay, 30. Ang sagot, 30. Sunod, ibaba si 3. Okay. Sunod, sa kabila naman. Okay, ibaba si 6. Okay, and then times 5 times 3. Ang sagot ay, anong sagot? Okay, 15. So, ganyan mga bata. So, balikan natin si 30 times 3. Anong sagot? 90. 6 times 15. Anong sagot? 90 pa rin. So, pareho ang product. So, ganyan ang tamang sagot ng associative property. So, tama ba sa inyo mga bata?
So, palakpakan kung tama ang sign niyo dahil nakikinig kayo kay teacher. Okay, meron namang given number si teacher na ano yan mga bata? Yan ay commutative property. So, ang gagawin ninyo ay sagutan ninyo mga bata. Madali lang ito. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para makasagot. Okay, sige. Alam ko marunong kayong sumagot dahil nakikinig kayo kay teacher. Mga bata, tingnan natin kung tama ba ang inyong sagot sa commutative property. Okay, i-check ninyo ang inyong sagot mga bata. Okay, equals. Okay, si 5 ay nagiging multiplicand. Isulat si 5. And then, si 8 nagiging multiplier. Okay, 5 times 8. Okay, so ang gagawin natin, tingnan natin kung pareho ba ang product. 8 times 5 equals, anong sagot? 40. And then, 5 times 8, ang sagot ay, ano? 40. Yan ang tamang sagot. Anong tawag dito? Ito ay commutative property. So, tama ba ang inyong sagot mga bata? Alam ko tama ang inyong sagot dahil nakikinig kayo kay teacher. So, madali lang gawin ang commutative property. Given number si teacher. Ito ay distributive property. So, ang gagawin ninyo ay kukuha kayo ng papel at ang gagawin niyo ay sasagutan ang distributive property. Okay, so bibigyan ko kayo ng ilang minuto ulit. Okay, handa na ba kayo mga bata? Mga bata, so, tingnan natin kung tama ba ang inyong sagot. Okay, pagsagot ng, ano yan, distributive property. So, again, tingnan natin. So, ang gagawin ay ano? So, isulat si 3. And then, pagkatapos, open and close parentheses. And then, 3 times 10. Okay, dahil si 10 at si 1s ay i-distribute natin. Okay, so, open and close parentheses, and then, plus, sunod. And then, i-distribute natin si 1s. Sulat si 3. And then, si 9. Okay, ganyan lang mga bata. Close parentheses. So, ang gagawin ninyo is 3 times 10. Anong sagot? Anong sagot? 3 times 10? Sagot ay 30. So, 3 times 9. Anong sagot? 27. So, pagkatapos, i-add natin ang dalawa. I-plus natin si 30 at 30 plus 27. Ang sagot ay 57. So, pareha lang mga bata ang product. 3 times 19 equals 57. And then sa kabila na distributive ay 57 pa rin. So, yan ang tamang sagot ng distributive property. Mga bata, meron naman tayong gagawin. Sasagutan ninyo at ang panuto ay piliin ang letra ng tamang sagot. Okay, so ang gagawin ninyo ay piliin ang letra ng tamang sagot at babasahin ko ng pangalawang beses. Number 1. Alin ang nagpakita ng commutative property of multiplication? A, B, C. Alin ang nagpakita ng commutative
property of multiplication? A, B, C. Number 2. Anong property of multiplication ang ipinakita? May given number dyan mga bata. Anong property of multiplication ang ipinakita? Okay, A, B, C. Number 3. Anong numero ang nawala? May given number dyan mga bata. Anong numero ang nawala? Okay. So, A, B, C. At ang panghuli ay number 4. Aling property of multiplication ang ipinakita? May given number dyan mga bata. Aling property of multiplication ang ipinakita? A, B, C. Alam ko marami kayong tamang sagot dahil nakikinig kayo kay teacher. Okay, so sagot mga bata. Tingnan natin kung marami ba kayong tamang sagot. Piliin ang letra ng tamang sagot. So si number 1. Alin ang nagpakita ng commutative property of multiplication? Ang tamang sagot ay letter A. Yes, 6 times 5 equals 5 times 6. So letter A. So number 2. Anong property of multiplication ang ipinakita? So ano yan? 4 times 48 equals 4 times 40 plus 4 times 8 equals. Anong tawag dyan? Distributive property. Letter B. Yes, tama. Letter B. Number 3. Anong numero ang nawala? So, ang sagot ay letter C. Yes, tama. Ang number 4 ang nawala. 3 times 5 and then times 4 equals si 3. Sulat siya labas si 3 times, again nakapasok si 5, so nawala si 4. Ang tamang sagot, 4. Ang huli, aling property of multiplication ang ipinakita? Okay, 8 times 25 equals 8 times 20 plus 8 times 5. Alin dyan ang tamang sagot? Letter B, distributive property. So, alam ko marami kayong tamang sagot. So, palakpakan mga bata. Okay. Mga bata, ang ating ginagawang pag-aaral ngayon ay properties of multiplication. Okay, ang una, commutative property. So, si commutative property ay change the order or naiba ang posisyon pero pareho ang product. So, tama ba si teacher? So, number 2, ang distributive property. So, ang ginawa ay meron tayong distribution. Okay. So, madali lang gawin mga bata ang distributive property. Dinistribute natin ang mga numero na binigay. And then number 3, associative property. So, associative property ay madali ding gawin. So, alam ko, marami kayong natutunan ngayon sa ating ginagawang pag-aaral tungkol sa properties of multiplication. So, maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Okay, so, sa susunod, don't forget to like, comment, subscribe, and click the bell button na all para update kayo sa video ni teacher. Hanggang sa muli, bye-bye!